Bawal kasing buksan yung isang kwarto, yung sa master's bedroom. Ano bang kwento ng bahay na to? Anong kwento ng mga may-ari? Ayoko sa dilim! Magandang araw po sa lahat ng mga bumubuo ng YouTube channel na Kwentong Takip Silim. At sa inyo rin po, Sir Wilmore. Bilang masugid na taga-subaybay ng mga kwentong katatakutan sa channel na ito, malaking karangalan po para sa akin kung mabibigyan ng pagkakataon na ako naman ang makapagbahagi ng sariling kwento. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Chona. Hindi tunay na pangalan. 41 years old at head ng HR department sa isang kilalang supermarket. Ito pong kwentong ibabahagi ko ay naganap noong 2003. 21 years old pa lang ako noon at isang college student. Tungkol po ito sa di malilimutang karanasan naming magbabarkada nang minsang magpunta sa Tagaytay. Ako, ang boyfriend kong si Dominic, ang kaibigan kong si Brenna, at ang boyfriend niyang si Seth. Kaming apat lang ang magkakasama noon. Dala namin ang kotse ni Dominic na itinakas lang niya sa bahay nila. Dominic, ihinto mo. Iihiraw si Seth. Sige na, babe. Huwag ka nang magpigil. Ayoko. Gagi, iihi na lang ako sa shorts kesa dito. Para kang tanga. Ang liwa-liwanag, anong kinakatakot mo? Ayoko nga. 6 p.m. na. Mamaya manunupa ako dyan eh. Para naman tong hindi lalaki. Sige na pre, hihintayin ka namin. Ulul, kilala kita. Uy, tanga ka. Masamang magpigil ng ihi. Parang mas masama naman yatang maiwan dito, no? Napakaduwag nitong gago na to. Hindi ka naman namin iiwan, binibiro ka lang. Ay nako, Berna. Berna lang tawag oh. Yari tayo dyan. Ganon, Seth. Patay ka. Mukhang may mag-aaway pa oh. Gusto mo nang maging single ulit? Hoy, tama na. Nakakaya sa mga nadadaanan natin, oh. Parang mas maingay pa tayo sa makina ng kotse ni Dominic eh. Umihi ka na kasi. Diyan oh, sa may poste. Wag na, malapit na naman eh. Malayo pa. Hindi, malapit na talaga. See? Dito na ba? Yup. Pero dun pa tayo sa kabilang gate. Maganda ba yung rest house? Oo, saka malaki rin. Oo, malaki. Medyo may pagka-American yung design ng bahay niya eh. Saka 3 yung kwarto. 3? Ay, dapat pala sinama na natin sila Kuya Victor. Nagtatanong pa naman nung nakaraan. Pwede. Kaso sa sala sila matutulog. Ay, bakit? Bawal kasing buksan yung isang kwarto. Yung sa master's bedroom. Ay, really? Bakit naman? Maybe it's exclusive for its owner. Something like that. Yun din daw ang bilin sa caretaker eh. Pero mas okay naman siya kaysa sa iba naming inocular ni Seth. Yung iba kasi magagamit mo lahat ng kwarto, kaso ang mahal. Ito sulit na. Saka mas tahimik kasi medyo dulo na to eh.
malayo sa kalsada. Oh babe, tahimik daw. Alam mo na ha. Mukha mo, no? Sino may sabing magtatabi tayo? Kami ni Chona ang magkasama sa kwarto. Si Dominic, boyfriend ko, ang nakaisip ng ideyang magtagaytay a month before the graduation. Baka raw kasi maging busy na kami pare-pareho kapag nagkaroon na ng kanya-kanyang trabaho. Sa isang rest house na nasa kilalang village sa Tagaytay kami nagtungo. Magandang lugar, payapa, tahimik, at halatang mayayaman ang mga nakatira. Magkakalayo kasi ang bahay, hindi dahil sa mga bakanting lote, kundi dahil sa malalawak na bakuran. Alas 6 pasado na nang makarating kami sa rest house na inupahan namin. Dito kami magpapalipas ng 2 gabi, habang dililibot ang buong Tagaytay sa 3 araw na dadaan. Sa wakas, nandito na tayo. Diyan ka na sa halaman umihi, oh. Ano, right in front of you all? Eh di dun sa pader sa kabila. Timang to. Oo nga no. Teka, ihi muna ako. Ang lamig dito compared sa Manila. Kaya nga eh. Parang ang sarap tumira dito. Wait lang ha. Tatawagin natin yung caretaker. Mang Boy? Mang Boy? Walang tao? Alam ba na ngayon tayo darating? Oo. Kalahati na down natin eh. Baka nakatulog lang. Mang Boy? Ay! Ayun oh, may tao sa taas. Nasaan? Nandyan, sumilip sa kurtina. Mang Boy? Baka bumaba na. Hintayin natin. Ano? Wala pa si Mang Boy? Baka naghihilik. Mang Boy! Mang Boy! Yoo! Baka raw pababa na. May tao ba? Parang wala naman tao eh. Meron kaya? Sumilip nga kanina eh. Walang tao dyan. Manong naman! Ginulat niyo kami. Magkakasakit ako sa puso niyan, kuya eh. Grabe ka, Mang Boy. Malakas pa naman magkapitong jowa ko. Tumigil ka dyan ah. Akala po namin natutulog kayo sa loob eh. Hindi naman ako naglalagay dyan. Malapit lang ang bahay ko. Nandito lang sa kabila. Teka, so wala pong tao dyan? Wala. Pero nalinis ko na naman yan. Kasi nga alam kong darating kayo. Sandali, bubuksan ko. Eh, sino po yung nakita ng kaibigan ko kanina? Saan? Sa taas po, dun sa may terrace. Sumilip po sa kurtina. Baka hangin lang yun. Baka mumu. Makaganyan ka, duwag ka naman. Biro lang. Ito naman no. Wala. Walang multo dyan. Sige na, tumuloy na kayo. Oo nga. Kayo talaga. Tara na. Kasi natatain naman ako ngayon eh. Kadiri naman to. Pinamamaliita pa talaga. Oh, love. Ba't ang tahimik mo? Okay ka lang? Yeah, I'm fine. Sure ka ha? Sige na. Una na muna kayo sa loob. Ipapasok ko na rin tong kotse sa parking.
Hindi naman nakakatakot ang ambience ng bahay sa totoo lang. Maganda nga ang disenyo nito, Sir Wilmore. Para mga tipikal na bahay sa Hollywood movies. Malapit sa gate nito ang bahay. Pero malawak ang likuran dahil naroon ang garden. Maaliwalas din hanggang sa loob. Maluwag ang sala at may attic kung saan may 2 pang kwarto at terrace naman sa itaas na may magandang view dahil tanaw ang malawak na village. Kay Berna nagsimulang magkatakutan. Ewan ko ba, Sir Wilmore? Pero sa totoo lang, noong pa man, kahit sa school, ay lapitin na talaga siya ng mga nagpaparamdam. O, ayan ha. 2 banyo. Meron dito sa baba, meron sa taas. Banda dyan sa papuntang kusina, may paliguan. 3 ang kwarto rito. 1 rito sa baba, 2 sa taas. Pwede niyong gamitin lahat. Ingatan niyo lang. Tsaka pwede niyong gamitin yung 2 kwarto sa taas. Huwag lang yung master's bedroom dito sa baba. Sinabi ko na kila Dominic yan. Iyo, ikaw nang bahala ha. Opo, Mang Boy. Salamat po. Alis na ako. Maiwan ko na kayo dyan. Salamat po, Mang Boy. Babe? Ano? Matagal ka pa ba? Saglit na lang. Bakit? Bilisan mo, naiihi na ako. Sa taas ka na umihi. Ayoko. Bilisan mo na dyan. Siguro natatakot ka, no? Ewan ko sa'yo. Tabi na dyan. Takot ka rin pala eh. Babe, walang ilaw? Meron. Nandiyan sa gilid yung switch, ha? Wala nga. Paano wala? Walang bumbilya dito. Ha? Paano mangyayari yun? Kagagaling ko lang dyan. Bakit? Anong problema, Berna? Magsi-CR sana ako kaso wala palang bumbilya. Imposible. Kasi may ilaw kanina nung ako gumamit niyan. Ang weird naman. Oh, wag na kayo magtakutan. Pababalikin ko na lang si Mang Boy. Baka may ekstrang bombilya. Nakabalik din naman kaagad si Mang Boy. Nagawa rin itong kabitan ng bumbilya ang banyo. Inalis daw talaga yon ni Mang Boy pansamantala. Dahil ginamit niya sa likod bahay nila. Nakalimutan lang daw ibalik. Pero sa totoo lang, Sir Wilmore, hindi pa rin namin alam ng mga sandaling yon kung may kababalaghan nga ba sa tinuluyan naming rest house. Lalo't nagsimula ng magkatakutan. O yan, may ilaw na. Alis na ako ulit, Dominic. Seth, iyo. Bay, huwag mo naman takutin ang mga kasama mo. Maloko talaga yan ako na hong bahala. Maraming salamat po ulit, Mang Boy. O siya, dyan na kayo. Aba pre, Pexman, hindi ako nagsisinungaling. Nung ginamit ko yan, may ilaw na bumukas eh. Can we just stop talking about it? Iihi muna ako, please. Uy, Chona, pwedeng magpasama? Oh, sure. Samahan kita.
Kinagabihan, bandang 10 p.m., nagkayayaan na uminom dahil nagdala ng in-can na beer sina Chef at Berna. Yung dalawang lalaki ang taya sa paggawa ng pulutan. Habang kami ni Berna, nanonood kami noon ng bubble gum sa sala. Tawa ng tawa. Oh, eto ng pulutan. Tokwat baboy, ladies and gentlemen. Wow! Wala bang kanin dyan? Anong kanin? Ano to, boodle fight? May nakasalang pang sopas para mamaya kapag nalasing tayo. Ang sarap magluto ni Sef eh. Pwede na mag-asawa. Oh, narinig mo ba yon, babe? O sige na, mag-asawa ka na. Ikaw lang daw ang nais ni Seth, Berna. Dahil ako lang naman ang nagtsatsaga. Sobra ka naman sa akin. Joke lang. Ikaw naman, babe. Hindi ka na mabiro. I love you. I love you too. Ayaw mo pa magpakasal? Ayoko pa. I-advance na lang natin yung honeymoon. Mukha mo, no? Pre, payag daw si Berna. Basta dyan ka sa master's bedroom matutulog. Wag na pala. Okay na sa aking umuwing virgin. Virgin mo mukha mo. Bakit parang feeling ko may alam kayo na hindi namin alam tungkol sa master's bedroom na yan? Wala naman. Nagkakatakutan lang. Duwag kasi si Sef eh. Pero seryoso, tingin nyo, bakit kaya bawal sa master's bedroom na yan? Kasi nga kwarto yan ng may-ari. Pangit naman kung ginagamit ng iba-ibang tao, di ba? Can I share something? Sure. Uy, baka nakakatakot yan, ha? Kanina kasi, di ba nag-shower ako dyan sa bathroom na papunta sa may kusina? May connecting door pala roon papunta sa master's bedroom. Unlike this door outside, walang padlock. Doorknob lang. I tried opening kasi baka mamaya hindi nakalock. Hindi ako komportabling maghubad na may pintong bukas, syempre. Sarado naman siya. Tapos, habang nagsa-shower ako, parang may pumipihit ng knob galing sa kabilang room. Alam niyo yun? Yung parang may nagtatry kung nakalock o hindi. Oh, sa Manila na yata ako maliligo. Oh no, I have an experience too. Kanina rin, nung nag-shower ako, nagbubukas sara yung faucet. Iniisip ko na baka mahina lang yung pressure, kaya binaliwala ko kahit natatakot na rin ako. There's an explanation with that. Yung kay Berna, tama siya sa assumption niya. Medyo mahina talaga ang pressure ng mga tubig dito sa Tagaytay. Karaniwang problema yan. Yung sa'yo, love, possibly medyo luma na at loose na yung knob. Nung sinubukan mong buksan, siguro medyo umipit. Kaya medyo tumunog nung naliligo ka na. Tapos akala mo may pumipihit. Paano kung... Sef, hindi tayo nagpunta dito para ma-stress sa ghost stories. Nag-a-unwind tayo. Pero alam mo, Dom, nagsisimula na akong ma-curious sa kwarto na yan eh. Anong meron sa loob? Tsaka anong kwento ng kwartong yan? Pagdating pa lang natin, may nagparamdam na kay Berna sa terrace. Ay, come on guys. Can't we just enjoy how peaceful this place is? Sayang naman yung moment kung magtatakutan lang tayo. We're just curious, Dom. Ano bang kwento ng bahay na to? Anong kwento ng mga may-ari? Tsaka nasaan sila? Tapos bakit nila iniwan to? Nasabi ko na to last week after ng ocular namin ni Sef.
yung mag-asawang may-ari ng bahay na to nag-migrate sa US. Rest house na lang nila to. At para may income pa rin na mag-generate, lalo na't may pinasasahod na caretaker, they decided na parentahan sa mga naghahanap ng matutuluyan dito sa Tagaytay. Okay? So basically, this house is not abandoned. They're not keeping any secrets. This is not a classic horror movie. Maybe yung master's bedroom, nandyan yung mga valuable items ng pamilya. That's why we're reminded to keep our hands off of it. Luto na yata yung sopas. Sino pwedeng sumama sa akin? Tara, buksan natin yung master's bedroom. Fern, Ano bang tumatakbo sa isip mo? Sisilipin lang natin. Wala tayong gagalawin. Wala tayong hahawakan. Anong problema dun? Ang concern ko yung sopas. Hindi tayo nagpunta rito para mag-ghost hunting. No one's talking about ghosts, Dom. Natatakot ka ba? Berna. Guys, kumukulo na yung sopas. Eh di patayin mo! Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ni Berna nung mga sandaling yon, Sir Wilmore. Siguro, gawa na lang din ang kalasingan. Pumayag din si Dominic na pagbigyan ang gusto nito. Naiinsulto rin siguro kay Berna. Ewan ko ba? Sa dami ng bawal na pwedeng gawin, yung pang binili ni Mang Boy ang sinuway namin. Sa huli, napagkasunduan nga naming magbabarkada, nabuksan ang master's bedroom. Dahil nakapadlock yung primary access na malapit sa sala, doon kami sa connecting door na nasa loob ng bathroom dumaan. Ano pre, malapit na ba yan? Saglit na lang. Parang ang lamig naman ng singaw ngayon dito sa bathroom. Baka dyan sa bedroom nang galing. Got it. Nice one, pre. Pwede ka ng akyat bahay. Ready na ba kayo? Let's go. Let's see what's inside. Oh, shh! Oh my God. Sabi ni. Uwian na. Para kaming nabuhusan ng malamig na tubig nang makita ang loob ng master's bedroom. Nawala ang tama ng beer sa amin, Sir Wilmore. Maayos naman ang silid. Halatang matagal nang walang gumagamit. Maalikabok pero organisado ang paligid. May krus sa ulunan ng queen size na kama. At may altar na halos baluti na ng sapot. Wala naman sana nakakatakot sa mga yon. Normal lang ang lahat. Maliban lang sa kalansay na nakaratay sa kama. May gapos na lubid at nakatali sa bawat kanto ng higaan ang mga kamay at paa. Gumapang ang kilabot sa mga balat ko sa nakita namin. Bakas naman sa mukha ni Berna ang kaba at takot. Natahimik kami sa nakita. Halos walang makapagsalita. Ano yun? Pre, pacheck nga. Bakit ako? Sisilip ka lang sa pinto eh. Ako na nga.
Guys, yung sopas. Bumagsak. What? Maayos ba pagkakapatong mo nun, Seth? Abaw naman. Sige na, labas na kayo. Isasara ko na to. Paano yan bumagsak? Wala na tayong hihigupin. Baka hindi maayos yung pagkakapatong ni Seth. Let's just clean it up. Holy Ano yun? Parang may tumatakbo sa taas ah. Oh no. Love! Guys, labas na! Labas na! Sorry na po! Love! Hindi ko mabuksan yung pinto! Ako na, tabi! Babe, yung buhok ko! Babe! Guys, may umihila sa buhok ni Berna. Ano ka ba? Tulungan mo si Berna! Berna! Ayoko sa dilim. Are you okay? Okay na ako! Let's go! Let's go! Sakay na sa kotse! Seth, buksan mo yung gate! Teka! Huwag niyo akong iwan! Sakay na! Dali! Nung sumunod na taon lang din na yon, Sir Wilmore. Pagkatapos graduate, ay naghiwalay na kami ni Dominic. Habang sina Seth at Berna, bagamat nagkaroon ng anak, ay hindi rin nakasal at hindi rin naman nagkatuluyan. May mga pagkakataon pa rin na nagkikita kami ni Berna. Nagkakakwentuhan. Napag-usapan namin minsan ang karanasan sa nasabing rest house sa Tagaytay. Napapaisip pa nga kami kung bakit hindi man lang kami kinuntak ni Mang Boy. Kahit na iniwan namin magulo ang loob ng bahay dahil sa nangyari noong hating gabi na yon. Hindi ko alam kung ano bang aral ang napulot namin sa pangyayaring yon. Malaking tanong pa rin sa isip namin kung ano ang kwento ng kalaysay na yon at bakit siya nakatali sa kama. Pero sabi ni Seth noon, dapat daw hindi na lang namin binuksan dahil mukhang may nagambala kami. Sabi naman ni Berna, parang mas nakakatakot naman yata kung nagpalipas kami ng gabi sa rest house na walang kamalay-malay na may nakahimlay pala sa loob ng nasabing master's bedroom. Kung nagkataon, walang pinagkaiba yon sa pagtulog sa tabi ng isang puntod. Ngayon mga kaibigan, dumako tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Elizabeth Dacles, Laika Linog, Angelica Ruchilialto, Team TCS Part, Hamila Luzano de Lara, I Am Mars, Athena Lee, Ronel Umahan, Rosie de Mesa, Virginia Bongo. At ngayon mga kaibigan, magbabasa naman tayo ng pinakamagandang comment galing kay Malu Kulansa at Virginia. Sabi ni Malu, lagi akong nakikinig dito. Ang gaganda kasi ng mga kwentong padala ng mga sender. Habang naglilinis ng bahay o nagluluto, naglalaba, nakikinig ako. Sana minsan karanasan ko naman ang mapapakinggan ko dito sa channel ninyo. God bless po sa channel at sa mga nakikinig. At sabi naman ni Virginia,
Hi po, Kwentong Takip Silim at Sityo Bangot. Ang ganda talaga ng mga makatotohanang kwento at ang gagaling ng mga narrator. God bless us all from Bahrain. Sa mga hindi naman nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalilibutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po, mula sa bumubuo ng Kwentong Takip Silim at Sityo Bangot, ito ang inyong lingkod, Sir Wilmore Plupino, nagpapasalamat.